Tayo po ay dadako na sa ating pagtatalakay, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ay tanong na mula sa tanong ng kapatid na Maria Barnedo, ano? Na ang title kasi ng atin diyang ngayon, yung paksa natin, ano ang mangyayari sa mga taong maiiwan sa second coming? Alam naman natin na we believe in the second coming of Christ. That's why the Seventh-day Adventist Church are eagerly waiting, no, for this second coming, na kung saan ay tayong mga lingkod ng Panginoon ay naghahanda sa kanyang nalalapit na pagdating, mga minamahal. Very soon, Christ is coming, mga minamahal na mga kapatid. The question is, what will happen? No? Ano mangyayari doon sa mga taong maiwan o doon sa mga taong hindi makakasama sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po kasi ang tanong ng kapatid na Maria. Ilagay natin sa screen natin. Ang tanong niya kasi ay ganito. Pastor, tanong ko lang po, di po ba sasalubungin ng mga banal sa alapaap sa Jesucristo? Sa alapaap, ano naman ang gagawin ng mga maiiwanan o yung mga maiiwan? So, atin po yung bibigyan ng kasagutan, no, mga minamahal na mga kapatid. Ano nga naman ang mangyayari o ano yung gagawin ng mga, ano yung maging reaksyon ng mga tao na hindi makakasama sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo? Marami kasing mga nagsilabasan ngayon ng mga aral o mga paniniwala, mga kapatid, na may chance pa na maliligtas yung hindi makakasama sa second coming, sapagkat ang Panginoong Jesucristo niya during second coming, ang sabi ng iba ay mangangaral dito, sabi nila, at ang sabi nila ay meron pang another chance yung mga tao na hindi makakasama sa second coming dahil yung mga binabanggit nila na mga pag-asa pa, no, yung mga chance pa after ng second coming. Ang ating banal na kasulatan na ipinagkaloob ng Diyos ay maliwanag ang mga nakasaad at mga nakasulat na kung saan makikita natin ang napakagandang sunod-sunod na mga tinatawag nating chronological events sa huling araw, no? Excuse me mga kapatid, sa huling araw. At itong tanong ng kapatid na Maria Banadera ay naka-refer ito dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17, na talagang alam na alam ito ng mga Adventist, no, mga kapatid. Ganito po kasi ang ating mababasa, mga minamahal na mga kapatid. Unang Thessalonica 4:16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Verse 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan. Dito po sa talatang ito o mga talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, makikita ho natin na meron pong pagbababa ang ating Panginoon na kasama ng kanyang mga anghel na may pakakak ng Diyos. At take note, mapapansin natin din, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So, there is what we call first resurrection, mga kapatid. At doon sa first resurrection, yung unang pagkabuhay na maguli, ay makikita natin dyan na yun pong mga nangamatay kay Kristo. Meaning, yung pong mga namatay na naglingkod sa Panginoon ay unang mga bubuhay na maguli, mga minamahal. At take note po, sa pagdating ng ating Panginoon, ang unang mga bubuhay, yung pong mga naglingkod sa Kanya, sapagkat meron pong dalawang klase na resurrection. Mga minamahal na mga kapatid, no? Mayroon dalawang klaseng pagkabuhay na makikita natin yan sa Juan 5:28-29, na yung unang resurrection doon, kung inyong babasahin doon, ay sa unang pagkabuhay na maguli sa buhay. At yung ikalawa naman, ang pagkabuhay na maguli sa paghatol.
Kaya nga, kahit na nasa lumang tipan, no, mga minamahal na mga kapatid, in the book of Daniel chapter 12, kung atin po yung babasahin mga kapatid, ay makikita natin dyan na sinasabi sa Daniel chapter 12, verses 1 hanggang 2. Ang sabi dyan mga kapatid, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi na nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Verse 2, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. In these verses, mga minamahal na mga kapatid, ay makikita naman natin na yun talagang mga naglingkod sa Panginoon, ang sabi riyan, sa bawat bayan, ay mga liligtas, silang mga nasumpungang nakasulat sa aklat referring to the book of life. Mga minamahal na mga kapatid, no, nakasulat sa aklat ng buhay. How amazing, mga minamahal, no? If your name written in the book of life, mga minamahal na mga kapatid. Alam nyo, kahit nga dito, pagka kayo ay nag-comment dyan sa ating live at mabanggit yung pangalan, aba, napakasarap pakinggan kapag binati at nabanggit yung pangalan natin. And how wonderful is it, o it is, kapag ka ikaw, yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, and then tatawagin na ka ng ating Panginoon, napakasarap pakinggan mga kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, yung pong sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, ang bawat isang nasumpungang nakasulat sa aklat. At sa verse 2, kung iyong mapapansin, marami anyang natutulog sa alabok ng lupa'y magigising. Referring doon sa mga taong mga namatay na magigising o mabubuhay at yung iba ay sa walang hanggang buhay. Alam naman natin na in the resurrection morning, those mga namatay mga kapatid na naglingkod sa ating mahal na Panginoon ay pagkabuhay na labag uli ay matatanggap nila yung tinatawag nating everlasting life o yung eternal life o walang hanggang buhay na kung saan ipinangako ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At makikita natin dyan at ang iba'y sa kahihiyan, mga kapatid, ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. No? Ito'y binabanggit naman sa second resurrection, mga minamahal na mga kapatid. There are two kind of resurrection, mga minamahal. Yung una, mabubuhay yung mga matuwid, yung binabanggit nating namatay kay Kristo. No? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mabuhay man tayo kay Kristo, mamatay tayo kay Kristo. Mga kapatid, napakaganda, mga minamahal. Kaya nga, ang isang taong banal na namatay sa Panginoon, precious yan in the sight of the Lord. 116 verse 115 in the book of Psalm, ang sabi doon sa English ay, precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Anong sabi doon? Ay mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. No? Psalms 116 verse 15. Ilagay nga natin sa screen natin kung tama ba yung talata. Okay? 116 verse 15. Yan, ang sabi diyan, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. So yan yung mga binabanggit natin, mga minamahal na mga kapatid, na yun yung mga naglingkod sa Panginoon. Na kapag namatay, although nalulungkot ang isang tao na namatayan ng mahal sa buhay, ang importante, namatay ito na nasa Panginoon. Ibig sabihin, namatay ito na nasa side ng Panginoon. Namatay ito na handa siya sa kanyang kamatayan at higit sa lahat, kanyang naisuko ang kanyang buhay sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga pagdating, kung ating babalikan yung 1 Thessalonians 4:16 at 17, sa verse 16, yung unang mga bubuhay na maguli, yung mga namatay na kay Kristo. At verse 17, may madatna ng Panginoon na mga buhay na mga matuwid. Ano ang mangyayari?
balikan natin ang verse 17 atinan ng 1 Thessalonians 4. Sabi diyan, 1 Thessalonians 4:17. Yung binasa natin guys, sa 17 lang. Sabi diyan, kung magkagayon tayong nangabubuhay, take note mga kapatid ha, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Take note mga minamahal, yung palang mga nabubuhay na natitira na madatna ng Panginoon sa kanyang muling pagparito dahil sa pagdating ng ating Panginoon, hindi naman lahat ng matuwid, hindi lahat ng lingkod niya ay nangamatay. May madatnan pa rin siyang mga buhay, yung mga survivor, mga kapatid, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Sino yung sila? Yung mga namatay na naglingkod sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, na binuhay. Okay? Na binuhay. At ang sabi rito mga kapatid, ay, ang sabi diyan, ay sasalubong sa Panginoong magkakasama. Ito ang napakaganda. Sasalubong. Aba, hindi ka ba matutuwa na sasalubong ka sa Panginoon? Kaya nga yung Isaiah chapter 25 verse 9 ang sabi, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya. Matuwa tayo at magalak. This is the reaction of those people na maliligtas, mga kapatid. Ito'y napakaganda. Kung ikaw'y maliligtas, ikaw nga, pag nakasama ka sa mga board passers, abay, napakasaya mo, tuwan-tuwa ka. Mga kapatid, dahil pinaghirapan mo, pinagpuyatan mo, nagsusunog ka ng kilay, talagang lahat na ginawa mo ng paraan, makapasa lang sa board exam. Aba, pagka makita mo yung pangalan mo nandun, tuwan-tuwa ka mga kapatid. How much more kung isa ka sa sasalubong sa ating Panginoon sa papawirin sa mga alapaap, mga kapatid, and to be with the Lord forever and ever, mga minamahal na mga kapatid. It is very exciting moment, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, yung mga patay na mga masama, ayan, yung mga patay na mga masama, mananatili yun sa libingan. During the second coming, yung mga patay na mga masama, mananatili yun sa libingan. At alam naman natin na ang second coming ay starting point ng tinatawag nating 1,000 years vacation in heaven, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kung atin pong papansinin, mga minamahal na mga kapatid, ang unang mabubuhay matuwid sa makatuwid, yung pong mga masama ay hindi pa mabubuhay sa panahon na yon. Kaya nga ang nakalagay sa Revelation chapter 20 verse 5, lagay nga natin sa screen na tinan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ayan. So kung makikita natin, mga ginigilo kong mga taga-subaybay, yung mga patay, hindi mabuhay yun hanggang matapos ang 1,000 taon, referring to the wicked people na namatay. Ngayon, ano naman ang mangyayari? O dito tayo sa tanong ni Sister, pangalan nun? Maria. Ayan. Ano namang mangyayari o ano yung gagawin? Yung mga hindi makakasama sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, hindi makasama doon sa pagsalubong. Sila ba ay magpipiesta dito? Sila ba ay magsa-shopping, mga kapatid? O sila ba ay kung ano bang gagawin nila rito? Magpasawa ba sila sa kanilang buhay rito? No? Di kaya ay mamimili ng mga bahay. During the second coming, walang bahay na matitira na nakatayo. Kasi there will be a great earthquake, great lindol, mga kapatid, na kung saan yayanigin, no? Yayanigin, guguhuin, no? Guguhuin ba? Maguguho yung pong mga bansa, yung mga building na nakatayo dyan, mga kapatid. Ngayon, ano ang reaksyon nito? Sapagkat sa pagdating ng ating Panginoon, may madatnan pa rin naman siyang mga masama na buhay. Dahil during the 7 last plagues na mangyari din in the last days, yung huling 7 salot, hindi mamamatay yung mga masama. No, sabi nga nila, baka parang maging magiging zombie. Ay, bakit? Kasi hindi mamamatay. Magkakaroon ng yung sugat, sa Bisaya, nuka, mula ulo hanggang paa. At maranasan nila yung sobrang hirap
madilim, walang mainom na tubig dahil nagiging dugo. At sa dagat, nagiging parang patay na dugo ng patay ng tao. At magkakaroon ng sobrang init, mga kapatid, na talagang nakakakilabot, mga kapatid. Pero hindi nakarecord sa Biblia na during the time mamamatay sila. Kundi, ang nakarecord sa Biblia, yung mga taong matatamaan noong 7 last plagues ay kanilang lalaitin, kanilang kukutyain, kanilang mumurahin ang Diyos sa salot na kanilang nararanasan at hindi sila nagsisi. Bakit hindi sila nagsisi? Kasi sarado na sa time na yan yung pintuan ng awa, no? Yung close of provision na binabanggit natin. So ano yung kanilang magiging reaksyon, mga kapatid? Okay? Ang reaksyon nitong mga taong ito ay ganito. Let us read Revelation chapter 6 verses 14 to 17. Ang wika dyan, mga kapatid, sa Apokalipsis kapitulo 6, 14 hanggang 17. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon, at ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinatatayuan. 15. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok. Verse 16. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Abay, bakit? Verse 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Ayan. Sa verse na ito, mga minamahal na mga kapatid, mga verses na yan, makikita natin the reactions of those people na hindi kayang tumitig, hindi kayang sumalubong at natatakot sa ating Panginoon. Ang sabi dyan, mga minamahal na mga kapatid, during the time, dahil nasa seventh seal na ito, makikita naman din na this is the time of second coming, makikita natin, mga kapatid, at yung last part doon sa seventh last plagues na magkakaroon ng matinding tinatawag natin, mga kapatid, na lindol na malakas, mga minamahal. Makikita natin na yayanigin, at pagkatapos niyan, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi diyan sa verse 14, ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat, at ang bundok, bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. It's because of this great earthquake na mababasa naman natin diyan sa Revelation 16, na talagang napakalakas ng lindol na hindi pa nangyari mula nang nagkaroon ng tao sa sanlibutan. Mga kapatid, na kung saan ang mga bansay babagsak, ang mga building na babagsak. That's why yung mga may paniniwala na, okay lang na wala akong bahay na malaki dahil sa pagdating ng araw ay mamimili na ako ng malaking bahay na yan, magiging akin na yan. No! No, hindi mangyayari yon dahil masisira yan, mawawasak yang mga building na yan, mga kapatid. At makita natin dyan na naalis sa kanilang kinatatayuan ito pong mga bundok, at makikita natin dyan na nalilipat, nayayanig, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi riyan, mga minamahal, sasabihin, itong mga taong ito ay nagsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. Ito yung kanilang gagawin. Napansin ninyo, hindi na sila nagtatago sa mga building. Wala na kasing building sa time na yun na nakatatayo, sapagkat nangawasak na, kaya naghahanap na lamang sila ng mga matataguan. At ang sabi rito, mga kapatid, ano yung sasabihin ng mga taong ito sa mga bundok at sa mga bato? Ang sabi nila, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha ng nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Kita nyo, mga minamahal na mga kapatid. Itago, natatakot sila, no? Fear ang kanilang naramdaman, sapagkat ang sabi nila, dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo, mga kapatid?
Kita ninyo? This is the reaction of the wicked people and the second coming. Mga kapatid, no? Hindi nila kayang titigan, mga minamahal na mga kapatid, yung pong dumarating. Ang sabi nila, sino ang makatatayo sa kanilang galit? This is partial of God's judgment. Partial. Hindi naman talaga yan ang judgment ng Panginoon. That's partial. Because the purpose of Christ's second coming is to save His people. To save, mga kapatid, those who believe and serve in Christ Jesus, mga minamahal. Kaya nga makita ninyo, malaki ang kaibahan ng naglilingkod sa Panginoon at ng hindi na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ito, sana may nanonood dito ng mga naniniwala sa secret rapture. Huwag kayo maniwala doon sa secret rapture. Hindi ang totoo, secret rapture. Huwag kayo maniwala dyan. Secret rapture is not biblical. No? The second coming of Christ would be in vain if the secret rapture is true. No? Kasi ano maging purpose ng second coming kung ang mga lingkod ng Diyos ay sinecret rapture na? Yung bang nagsasalita, halimbawa nagsasalita ako ngayon, bigla akong nawala, sinecret rapture na. Ano yun? O, di ba mga kapatid? Wala nang kwenta yung tinatawag nating second coming. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga dito makikita natin, ito yung reaksyon ng mga tao na hindi makakasama sa second coming, natatakot sila, hindi sila makatitig. Pero yung mga naghihintay sa Panginoon, ilabas nga natin natidad yung pong Isaiah 25 verse 9. Ito yung reaksyon mga kapatid eh. O sabi diyan, at sasabihin sa araw na yaon, narito ito'y ating Diyos, hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. What a privilege mga kapatid, no? Nasasabihin mo, hinintay natin siya. Tayo'y matuwa at magalak. This is a very wonderful reaction. Nasasabihin mo, tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Pero yung mga nasa kabila, ang sasabihin ba naman mahulog kayo sa amin, mga bato at mga bundok, tabunan nyo kami sapagkat hindi namin kayang titigan. Hindi namin kaya, ang sabi rito, na tingnan yung pong galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makatatayo. Meron yung mga ililigtas ng Panginoon, yung mga natitirang buhay, mga minamahal. Ngayon, pagkatapos nito, ano mangyayari? Dahil may madatna naman po ang ating Panginoon na mga tinatawag nating masama, may madatnan Paano sila mamamatay? Ito po ang nakasaad sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 18. Ang sabi po riyan mga kapatid, napakaganda. 8 rather. 2 Thessalonians 2:8. Hindi pala 18. 8. Reklamo tuloy yung ating technical. Wala pong 18. Sige, 8 tayo. 2 Thessalonians 2:8, ang sabi diyan, at kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kita nyo mga kapatid, napakaliwanag ng sinasabi ng Biblia. Those wicked people na madatna ng Panginoon still alive, ay papatayin niya through the breath of His mouth, mga minamahal na mga kapatid. Hihipan lang ng Panginoon, mamamatay sila. At during the time, mga kapatid, lahat ng mga masama na tao ay patay po yan lahat. Yung mga masama na datna ng Panginoon na mga buhay ay papatayin. Partial na kamatayan. Papatayin mga kapatid. Kaya nung makita ni Propeta Jeremias yung sa kanyang vision, ang lupa sa Bisaya pa awaaw, walang laman, walang taong buhay, madilim mga kapatid. This is during the millennium mga kapatid. Kaya napakakawawa if you are serving God right now, then pagkatapos mga kapatid ay tatalikod ka sa Panginoon, nakakalungkot.
dahil sa politika na backslide ka. Huwag nawa mangyari, mga kapatid. No? Dahil sa politika na backslide ka, huwag nawa mangyari, mga minamahal na mga kapatid. Kundi ikaw na lingkod ng Panginoon, mabubuhay ka sa pananampalataya. Hebreo 10:37 hanggang 39. Sapagkat ang wika, mga kapatid, ganito, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 37 hanggang 39. Sabi diyan, mga kapatid, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa, mga kapatid. Yung lingkod ng Panginoon dapat nabubuhay sa pananampalataya, hindi umurong, hindi tumalikod, mga kapatid. Pinagtagumpayan niya sapagkat ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Napakaganda, mga minamahal na mga kapatid, na anuman yung kanyang pinagdadaanan sa buhay, talagang yung kanyang paningin nakatuon lamang sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dalawa lang naman, sa dami ng relihiyon ngayon, mga kapatid, dalawang grupo lang ang madatnan ng Panginoon, yung naglilingkod sa Diyos, yung mga sumusunod sa Kanya, at yung mga lumalabag sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. Pumili kayo saan kayo roon. At pagdating ng ating Panginoon, yung mga masama, manatiling patayan. Kita nyo, mga kapatid? Tapos pagkatapos niyan, bubuhayin sila uli para susunugin sa apoy. What a tragedy, mga kapatid. Tragedy ba yan? Trahedya sa buhay. That's the consequences. That's the result, mga kapatid, of being a violent people. Violent talaga tawag dyan eh. Yung mga taong lumalabag, ayaw sa Diyos, galit sa Diyos. No, kaya nung eleksyon, nalulungkot ako, mga kapatid. After the election, the result of the election was hindi inaccept ng mga tao. Kaya may mga nagsasabi, totoo kaya ang Diyos? Pinaglalaroan tayo ng Diyos. Ang panalangin hindi makatutulong. Ganito, ganyan. Nakakalungkot na ang maging reaksyon ng tao ganun, mga kapatid. Ba't natin idadamay ang Diyos sa bagay na yan? Dahil lamang hindi nanalo yung politikong iyong sinusuportahan. Mga minamahal na mga kapatid, napakaganda. Buti natanong ito ng kapatid na Maria. Mga minamahal, ang layo ng difference. Yung mga maliligtas sa ikalawang pagparito, mga kapatid, so ito yung gusto kong sabihin sa inyo. After the second coming, yung mga natitira doong mga masama na buhay at pinatay at yung mga patay na masama na natiring patay, wala ng pag-asang maliligtas yun sapagkat sarado ng pintuan ng awa. Ang tanging paraan para ikaw magkamit ng buhay na walang hanggan is to accept Christ, no, as your Savior and Lord today, right now, mga minamahal. If you are watching this program right now, mga kapatid, no? After pagdating ng second coming, wala nang pag-asa na, no, yung mga namatay na mga wicked people, ano ang reaksyon nila? Nanatili silang patay, kapatid na Maria at mga taga-subaybay. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, sabi dito, mga minamahal. Remember this verse, it is a wonderful verse, mga kapatid. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Habang humihinga ka, ang Panginoon naghihintay sa iyo na lumapit ka sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga alam nyo, yung mga nakakilala sa Panginoon na namatay, they are very comfortable at kumbaga pag namatay sila, nagpapahinga sila sa kanilang mga gawa. Revelation 14:13 yon, na kung saan sila po ay
naghihintay na lamang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, natapos ko ng aking takbuhin. O, kita nyo mga kapatid, ikaw ba kaya mo sabihin nyo, natapos mo ng iyong takbuhin? Hinintay mo na lamang yung corona, yung reward sa iyo ng ating Panginoon? Aba, napakaganda, mga minamahal na mga kapatid. And then, sa pagdating ng ating Panginoon, ipagkakaloob sa iyo. Kaya nga, yung mga namatay na mga matuwid, pagka dating ng ating Panginoon at bubuhayin sila, ang sabi ng Biblia ganito, Revelation chapter 20, verse 6, mga kapatid. Ang wika po ay ganito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Mga kapatid, aba, napakaganda ng talata, ano? Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid? Mapalad at banal. Sino? Yung makalakip, yung makakasama doon sa unang pagkabuhay na maguli sa buhay. Sapagkat kapag ikay nakasama doon sa first resurrection, mga kapatid, yung pong kamatayan na ikalawa, walang kapangyarihan sa iyo. Bakit? Sapagkat meron kasing binabanggit na ikalawang kamatayan eh. No, mga kapatid. Pero kapag nakasama ka sa unang pagkabuhay na maguli sa buhay, hindi ka makasama sa ikalawang kamatayan, sapagkat ang sabi nito, sa mga ito'y walang kapangyarihan, yung ikalawang kamatayan. Abay, bakit? Sapagkat ang wikaryan, sapagkat sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. That's why, mga kapatid, during the second coming, yung pong mga banal na mga namatay na binuhay ng ating Panginoong Kristo sa first resurrection at yung mga banal na mga nadatna ng Panginoong buhay ay sila'y sama-samang sasalubong sa ating Panginoon sa papawirin. At of course, dadalhin sa langit. Ang problema, may paniniwala, pagkatapos sa salubong doon, babalik dito sa lupa. Ay, madilim nga rito eh. Wala rito yung mga matuwid, dadalhin sa langit. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, sa John chapter 14, verses 1 to 3, ang Panginoon ay nangako ng tahanan sa langit, mga kapatid. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God and you believe also in me. In my Father's house, ang sabi sa verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. And verse 3, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Aba, napakaganda ng mga talatang ito. Ang ating Panginoon, nagbigay sa atin ng comfort, nagbigay sa atin ng promise of a very safe and a beautiful place, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga binabanggit natin, langit na bayan, mga kapatid ko. Ang Panginoong Jesus, nung siya umakyat sa langit, naghanda ng tahanan sa bawat isa. At ang sabi niya, kapag nakapaghanda na siya, buling darating upang kukunin tayo, upang kung siya naroon, tayo din naman, mga kapatid ko, ay dumuon. Aba, napakaganda, mga minamahal. Kaya balikan natin yung Revelation 20 verse 6, yung pong makasama sa unang pagkabuhay, mapalad at banal. Pero kapag hindi makasama, ay kawawa, mga kapatid. Bakit? Kasi yun lamang yung tanging paraan sa second coming, mga minamahal na mga kapatid. Wala na pagkatapos noon. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo maniniwala doon sa doktrinang lumalabas ngayon na nagsasabi may chance pa yung mga masama na hindi nakasama sa second coming. Don't believe on that. That is false doctrine, mga kapatid. Deceiving yan, na kung saan hindi aral ng banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid. Wala nang pag-asa. Ngayon ang pag-asa mo na isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Ngayon ang pag-asa, ngayon ang panahon, rather, na isuko mo ang buhay sa Panginoon at tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas na iyong buhay. Let Christ live in you. Mga minamahal na mga kapatid, wala nang pag-asa. Huwag kayong magpapaniwala roon sa mga doktrinang yon, mga kapatid. Wala nang pag-asa. Ngayon ang pag-asa, mga kapatid.
na magkamit ka ng kaligtasan. No? After the millennium, judgment na mga kapatid, final judgment na. Anong pag-asa mo ron? Walang pag-asa. No? Yung mga masama doon na nanatiling patay during the millennium, gigisingin no sila, bubuhayin, hindi para magkaroon ng muling pag-asa. Bubuhayin nyo sila para susunugin na sa apoy, hindi para pangaralan ulit. Ito na yung panahon ng pangaralan. Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Mateo 24:14, and the gospel of the kingdom shall be preached unto the world. Oh, kita nyo mga kapatid, hindi sinabi doon after the second coming, yung preaching. At hindi mo pwedeng pangaralan ng patay. Patay nga Meron bang patay na makaririnig ng pangangaral? Mga kapatid, during the time, walang mga ngaral dahil yung mga matuwid, wala dito, nandun sa langit, kasama ni Kristo. Sino mga ngaral dito? Si Satanas? O pwede. Tapos sasabihin ni Satanas, ako yung bumuhay sa inyo. And then, pagbaba ng New Jerusalem, sasabihin mga kapatid ko, atin yan, agawin natin yan, lusubin natin. Uulan na ngayon ng apoy at asupre. At yan na yung ikalawang kamatayan, mga kapatid, na binabanggit ng Biblia. Kita nyo mga minamahal na mga kapatid, walang mga ngaral during the time. No, liwanagin po natin yan. Walang mga ngaral sa time na yan dahil lahat po patay. At wala naman po mga minamahal na mga kapatid na patay na makaririnig sa pangangaral. Kaya nga ilang bisis natin ulit-ulit dito na walang patay na makaririnig ng pangaral. Patay nga Mga kapatid patay nga. O marami na tayong mga napuntahan ng mga namatayan na kapag funeral service tayo, yung pampatay nakarinig doon sa mga mensahe? No! Yung bang pagtangis, pag-iyak, paghagulhol ng kanilang mga mahal sa buhay, narinig ba yun ng patay? No! Kung hindi nga narinig yung pag-iyak, yung pangangaral pa ba mga kapatid? Kita nyo mga minamahal na mga kapatid. Diyan po maliwanag po yan mga minamahal. Wala na. No? Yung reaction nila na takot ng mga masama sa pagdating ni Kristo, mawala yun kasi papatayin sila ng hininga ng bibig ni Kristo. Ikalawang Tesalonica 2:8, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, sa ating mga buhay ngayon, mga kapatid, let us always examine ourselves. No? Atin po laging sinasiyasat ang ating sarili. Kahit araw-araw, atin pong ine-examine. Ngayong araw ba, yung bang aking buhay ay nagbigay lugod sa Diyos? Mga kapatid? O nagbigay galit at lungkot sa Diyos, mga kapatid? Tanungin natin ang ating mga sarili. Kasi sa bagay na yan, malalaman mo kung yung bang paglilingkod mo, pabunjing-bunjing lang? Mga kapatid? O talagang sincero ka sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Yan po mga kapatid. Huwag din po kayong maniwala sa sinasabi nila, meron pa naman purgatorio Wala mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan. I studied the topic purgatory. Wala talaga yan. No? Wala yan mga kapatid. The Bible never mentioned about purgatory. At never mentioned na kung saan, pag medyo masama, purgatorio muna para purgahin bago dalhin sa langit. Walang ganon, mga minamahal na mga kapatid. Walang ganon. May follow-up dyan si Sister Fauna Gwyneth Atidan. Sabi niya, Sir, may pag-asa pa pala ang mga masasama sa second time. Ba't pa sila maniniwala sa impyerno? Sino pala ang may impyerno kung meron palang second chance? Kaya nga kapatid na wala ng pag-asa. After ng second coming, pag hindi ka nakasama sa second coming, ay wala ng chance of salvation. Kaya nga sa ating doktrina, mayroon tayong tinatawag na close of provision sa ating pag-aaral. No? Pag close na ang pintuan ng awa, ay wala na. Kaya nga ngayon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon magsisi, mga kapatid. Di ba? Wala ng pag-asa after ng second coming. Wala ng pag-asa. No? Ang sunod niyan, after ng millennium, kasi second coming, then start ng millennium, after 1,000 years, yung millennium na yon, bababa yung bayang banal. Nandoon yung mga matuwid. At pagkatapos niyan,
bubuhayin yung mga masama. Hindi para iligtas, hindi para pangaralan, hindi para turuan na magsisi, kundi hindi para maligtas, kundi para sunugin sa apoy. And that's what we call impyerno. That's hell, mga kapatid. Di ba? Yan ang nasa Biblia. Hindi yan matutulan ng sino man. Mga kapatid. Kasi yung iba, ang aral kasi hindi matibay yung foundation. Kung ano-ano lang yung mga paniniwala. No? At so maraming na paniwala, mga kapatid. Secret rapture, second chance after the second coming. Walang ganon. No? Walang ganon, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Si J.J. Milano, no? Mga follow-up siguro to atidan, ano? Sabi niya, paano po yung may mga sama ng loob? Halimbawa, yung gumawa ng kasalanan, hindi nag-sorry. O yung sumama ang loob kasi hindi nag-sorry sa kanya. Ay, ba't ka laging magsama ang loob? Ay, tanggalin mo yung sama ng loob. O di kaya tanggalin mo yung loob para walang paglagyan ng sama. Maganda yung mabuti ang puso mo. Kapatid, dahil sabi ng Biblia, pag mabuti ang puso mo, makakita ka sa Diyos. Tanggalin mo yung iba na may namamatay sa sama ng loob. Diba? Tanggalin yun, mga kapatid. No? Kaya nga dapat ikaw na lingkod ng Panginoon, nandun yung pagiging mapagpakumbaba, nandun yung pagiging mabuti. No? Mga kapatid, alam nyo, mayroon akong teacher na napakabuti ang kalooban. Mula nung naging teacher ko siya, elementary atidan, na-meet mo na yon yung teacher ko. Napakabuti ng kalooban, mga kapatid. No, di ko pa nakita magalit pagka may hinahon din siya, mga binamahal. Si Kamenong, no, nabubuhay siya. Pag nagagalit siya o naano siya, kumbaga nagtataas o yung nagagalit, hindi na alaman ng tao nagalit siya. Kasi ang sabi nung tinanong siya ng kanyang anak, tatay, nagagalit ka ba? Oo naman. Pero habang nagagalit ako, lalo ako nagiging mahinahon. Napakaganda. Meron bang ganon? Habang nagagalit, lalong nagiging mahinahon? Masasabi natin dyan, sana all. Bakit? Kasi yung tao, ayaw niyang natatapakan yung kanyang dignidad. Ayaw na natatapakan yung kanyang pangat. Itinataas niya. Nagagalit. It's because of pride. That's why ang Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw na lingkod ng Panginoon, makita kung ano si Kristo. Mga kapatid, Let the mind of Christ be in you, which was also in Christ Jesus. Philippians chapter 2, verse 5. Na makikita natin doon na si Kristo namatay ay mula nung siya ipinanganak, nakita yung kapakumbabaan sa Tagalog, mga minamahal. Humility, mga kapatid, no? Yung pagiging mapagpakumbaba. Napakahalaga nun, mga minamahal na mga. Tanggalin mo yung lagayan ng sama mo, yung loob, ilabas mo. Kapatid, matuto tayong magpatawad. Halimbawa, may mga masama ang loob ngayon sa resulta sa eleksyon. Tanggalin mo yung sama ng loob. No? Hindi makapagliligtas sa atin, mga kapatid. No? It will grab you away, no? Mula sa Panginoon. No? Dapat yung lagi tayo napapalapit sa Panginoon kasi pag napapalayo tayo sa Panginoon, kawawa tayo ang lugi. Mga kapatid, tayo ang lugi. Di ba? Ito napakaganda ng ating pinag-aaralan, mga minamahal na mga kapatid. It is always a reminder for us, mga kapatid, no? To be more faithful to the Lord. To remain faithful to the Lord, mga kapatid. Di ba? Yun ang magandang bagay na ating pong panghawakan. That's why doon sa mga viewers natin na nanonood, we have many viewers, mga kapatid, na non-Adventist. Atin pong, I am appealing to you, my dear friends. Habang nabubuhay tayo ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, makapakinig ng tamang aral. Repent, mga kapatid. Accept Christ as your Lord and Savior. Mga minamahal na mga kapatid. Okay? Ano yung atidan? Ano ang sabi niya? Alright. Si Royce Prime. Paano po kung hindi nagsipaganap pero nakahingi ng kapatawag? Ano yung kapatawag? Sa huling hiningan niya sa Panginoon, may pag-asa bang maligtas yun? Abay, oo naman. Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, hindi naman yun sa gawa eh. Ang kaligtasan pinagkaloob ng Panginoon sa biyaya niya yon. Ephesians chapter 2 verse 8,
For we are saved by faith, by grace through faith rather. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Anytime, mga kapatid, na ikaw ay magsisi, magbalik loob sa Diyos, ang Panginoon ay natutuwa, mga kapatid. Okay? Natutuwa. Sapagkat ang biyaya sa kaligtasan naman hindi naman sa gawa, mga kapatid. Yung ating pagsunod, this is the fruit of our salvation. This is tawag nito, the fruit of our love sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya kahit na sa huling panahon yan, hindi na bautismuhan, pero nagsisi, isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon, ay napakaganda. Ang problema, kung hindi nakapagsisi. O, yun ang problema, kung hindi nakapagsisi. O, namatay bigla. O, di ba mga kapatid? Halimbawa, may karanasan kami na isang napaka-pasaway na tao. Pasaway Tapos, nakapakinig siya ng pangaral. Nakapakinig ng pangaral, biglang na-touch siya, mga kapatid, na-touch. Sabi niya, napakagandang aral. Maganda palang makilala si Kristo. Maganda palang mamuhay kasama si Kristo. Ang sabi niya, I want to be baptized. Sabi niya, gusto kong mabautismuhan. Nung sinabi niyang gusto niyang mabautismuhan, mga kapatid, noong panahon ng bautismo, he decided to be baptized. Pero, a night before ang kanyang baptism, namatay siya. Namatay, atinan. Ginising, hindi na magising. Ibig ba sabihin ay wala yung kaligtasan? Kung siya nagsisi, and is ready naman na ipasakop ang kanyang buhay sa Panginoon, I don't think so. Mga minamahal na mga kapatid. Kahit sa kaduluduluhang bahagi ng ating buhay, kung tayo nagsisi at ating isinuko ating buhay sa Panginoon, the Lord is so much ready to accept us, mga kapatid. Ito yung napakaganda, no? Napakaganda sa bagay na yan, mga minamahal na mga kapatid. Kung hindi ka naman sure na makapagsisi ka sa uling hininga, hindi mo naman malaman kung kailan ka mamamatay, di magsisi ka na ngayon. Isuko mo na yung buhay mo sa Diyos, ipasakop mo na. Ano pa hindi hintay mo? Diba? Hindi naman lahat ng namamatay dahil sa sakit. Meron lang natulog, pagising niya, patay na siya. Hindi pala nagising, patay na Diba mga kapatid? Ang iba, naglalakad, natisod, tapos nadapla. Patay. Yung iba ay naglalakad, nasagasaan. Yung iba ay pinagtipan. Diba mga kapatid? Kaya, walang lugar sa mundo na ligtas ka, mga kapatid. Tanging kay Kristo lamang ang buhay natin. Di ba? Sa kanta natin, kung si Kristo ang iyong sandigan, di kanya pababayaan. Di ba mga kapatid? Kung si Kristo ang iyong sandigan, buhay mo ay may kasiguruhan. Ang ating buhay lamang may kasiguruhan kung si Kristo ang ating sandigan. Yan, mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Kaya habang tayo ay malusog pa, masigla pa, ay atin pong alamin ang mga aral ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Right? Atin pong saliksikin, atin pong pag-aralan, mga minamahal na mga kapatid ko. Di ba? Kaya talagang tayo ay maging seryoso sa ating paglilingkod. Don't let Satan, disturb our faith, mga kapatid, o distract, destroy, mga kapatid. Dami diba? Sabi ni Joel Killing, ano sekreto para hindi pabanjing-banjing ang paglilingkod ko habang naghihintay sa kalawang pagparito ni Jesus? Ba, napakaganda. The only secret, mga kapatid, una, prayer. No? Pray without ceasing, na hindi ka madala sa tukso. No? Imbis na ang buhay mo ay naglilingkod ka sa Diyos, tapos nadadala ka sa laging nagbo-mobile legend, laging gumagawa ng, laging nagparo-parogy, no? Alam niyo minsan yung paro-parogy, nakikita ko, hindi lang yun dito, gumaganon pa. Kapatid, imbis na laging ganon at sumasayaw, ay nakafocus sa mga salita ng Diyos. Mga kapatid,
Di ba? Laging inuuna ang Panginoon. Imbis na nahuhulog ka sa bitag ni Satanas, nandoon ka sa salita ng Diyos, mga kapatid. Tapat ka sa Kanya. No? Dinidinig mo at sinusunod mo ang Kanyang mga salita. At higit sa lahat, hinahanda mo ang iyong sarili to meet the Lord in the air. Yun ang napakaganda, mga kapatid. Di ba? Yan ang mga bagay na napakaganda, mga kapatid. Kaya ang kanya mga salita, yung mga aral ng Biblia, pag-aralan natin kung ano ang nasusulat sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Mga minamahal na mga kapatid. Because Jesus is coming again. Mga minamahal, di ba? At dito lamang yan sa Gospel and Music Ministry. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, pag-aralan natin ang kanyang mga salita upang matutunan natin ang paglapit kay Kristo. Ating alamin ang mga nasusulat sa kapitulo at bersikulo ng Biblia because Jesus is coming again. Dito lang yan sa Gospel and Music Ministry. Mga kapatid. Alright?